Sa isang kahaliling bersyon ng Earth, ang sangkatauhan ay nagsimulang bumuo ng mga robot na may advanced AI na tinatawag na Simulants o Sims. Mabilis silang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya para maging katulad sila ng tao, nagboluntaryo ang mga tao na iskan ang kanilang mukha gamit ang mga robot. At sa lalong madaling panahon, ang mga Sims ay hindi lang manggagawa, sila ay mga katulong mga manlalaro at naging tagapatupad ng batas. At sa taong 2055, isang nuclear warhead ang sumabog sa Los Angeles dahil sa isang sim na ginawa ng gobyerno at sumunog sa halos 1,000,000 tao. Ang Western world ay nagsama-sama para ipagbawal ang anumang paggamit ng AI, ngunit sinusuportahan at pinapanatili pa rin ng New Asia ang mga sim bilang pantay na mamamayanan. Sinimulan ng US ang misyon na puksain ang lahat ng sim at patuloy na umaatake sa New Asia para makamit ang layunin na ito. Ang kanilang pinakaimportanteng armas ay ang Nomad, isang napakalaking space station na ginawa upang iskan ang lupa sa palatandaan ng sim at mabilis na tapusin ang mga ito. Ang pangunahing layunin ng hukbo ay mahanap ang taong tinatawag na Nirmata, ang pinuno at siyentipiko sa likod ng pagsulong ng AI. At lumipas ang 10 taon, isang grupo ng mga sundalong Amerikano ang lumitaw sa baybayin ng New Asia habang sinusuri ng Nomad ang lugar sa kalangitan. At sa malapit na rinig ng mag-asawa ang isang ingay, kaya sinuot ni Joshua ang kanyang robotic na binti upang mag-imbestiga at pinuntahan ang kanilang mga kaibigan na sim. At binugbog ng sim si Drew para magsalita, ngunit hindi umimik si Drew at paparating na ang Nomad. Nagpa siya ang grupo na oras na para umalis at maghanap ng bagong hideout, kaya nagmadali ang grupo ni Heron na ihanda ang mga bangka habang nag-iimpake si Maya. At nang mag-isa ito, pinagalitan ni Joshua si Drew dahil hindi sila nito binigyan ng maraming oras, at lumalabas na si Joshua ay isa din sundalong Amerikano na nasa undercover mission at pinakasalan nito ang babaeng si Maya dahil anak ito ni Nirmata. At habang nakaharap ng sundalo ng sim ang mga Amerikano, nagsimula ng isang laban at kinuha ni Joshua ang radyo ni Drew at hiniling sa komandante na itigil ang pagsalakay dahil wala si Nirmata sa lugar. Narinig ito ni Maya na labis na nalungkot nang marinig nitong hindi talaga umalis si Joshua sa hukbo tulad ng ipinangako nito at itinutok ang kanyang baril. At naantala ng mga sundalo na kumuha kay Joshua palabas ng bahay, tumakas si Maya at sumama sa mga sim sa bangka, ngunit sa mga sandaling yun naglunsad ng missile ang Nomad na pumatay sa kanilang lahat. At makalipas ang 5 taon, si Joshua ay bumalik sa USA at sinusubukan mamuhay bilang sibilyan. Umiinom ito ng maraming gamot para sa kanyang PTSD at regular na nagpapatingin sa isang therapist na gumagamit ng lie detector para matiyak na hindi ito nagtatago ng impormasyon. At nagtratrabaho ito sa Ground Zero bilang bahagi ng cleaning crew, at sa isang araw siya at ang kanyang katrabaho ay nakahanap ng robot na biglang nabuhay. Nang inig ang lahat ng binti nito habang humihiling ng tulong at naging dahilan ito para mataranta ang katrabaho ni Joshua, ngunit mabilis itong pinatay ni Joshua at ipinaalala sa kanyang katrabaho na makina lamang sila na walang nararamdaman at lahat ng robot na makita nila ay sinisira. At makalipas ang ilang sandali, nanunod si Joshua ng mga video ni Maya habang inaalala nito ang mga panahon ginawa nito ang kanyang mga robotic na binti. Ibinahagi nito na nawala niya ang kanyang mga binti noong tumama ang nuke sa LA, at noong araw na yon ay nawala din ito ang kanyang pamilya. At pagkatapos ay lumangoy ito at naantala ng general na nais siyang tumulong sa isang misyon. Nalaman nila na si Nirmata ay gumagawa ng isang super weapon na posibleng wasakin ang Nomad, at kung masisira ito ang USA ay matatalo sa digmaan. Si Joshua lamang ang nakakaalam ng layout ng lab, kaya dapat nitong gabayan ng isang team para sirain ang super weapon na yun. At sa una ay tumanggi si Joshua at sinabing wala sila sa sitwasyon na ito kung hindi nila sinira ang kanyang misyon, at pinaalala sa kanila na pinatay nila ang kanyang asawa. Gayunpaman, mabilis nagbago ang kanyang isip nang ipakita sa kanya ang isang holographic na video na nagpapatunay na buhay pa si Maya at nagtratrabaho para sa super weapon. At sa kalagitnaan ng gabi, sumali si Joshua sa grupo at lumipad sa New Asia, at matapos na maskan ng Nomad ang lugar, dumaong ang grupo sa isang field at dinala sila ni Joshua sa direksyon ng lab, at natuklasan na nagtayo sila ng nayon sa ibabaw nito. Nagpa siya ang mga sundalo na salakayin ito at sinimulan ng pagtatanong sa mga lokal at tinutukan ng baril dahilan upang umiyak ang batang babae, at napagtanto ni Joshua na nakaturo ito sa isang altar, at sa mga oras na pihitin nito ang totem, lumitaw ang lagusan sa lab. Si McBride at Bradbury ay nanatili sa labas bilang bantay, at ang natitira sa grupo ay pumasok sa lab kung saan dumaan sila sa isang mahabang koridor upang hanapin ang mga technician at barilin silang lahat.
Sinuri ni Joshua ang mga security camera at nakitang dapat nasa lugar si Maya at nagpatuloy ang grupo sa pamamaril ng higit pang siyentipiko, ngunit sa pagkakataon na ito ay isinara ng mga manggagawa ang bulletproof na pinto. Pinaliwanag ni Joshua na mabubuksan lamang ang lock sa pamamagitan ng pagkilala sa mukha, kaya kumuha ang isa sa mga sundalo ng kutsilyo upang alisin ang muka ng isang patay na technician. Samantala paparating ang mga pulis, kaya nagpaputok si Bradbury ng ilang missile bago sumuko at sinubukan ng pulis na arestuhin siya, ngunit sa mga oras na yan dumapo ang mga missile niya at mabilis na pinatay ang lahat ng SIM. At sa kasamaang palad dumating ang mas maraming pulis at pinagbabaril siya at mabilis itong nagtago. Nagawa ng grupo na mas lumalim sa lab at nakahanap ng isang vault na kailangan ma-hack upang ma-access. Nanatili si Joshua upang gawin ito habang ang iba ay tumakbo para labanan ang paparating na gwardya. Gayunpaman nagsimula silang mawalan ng tauhan at si Shipley ay nagmadaling tulungan sila at nang matapos ang computer sa pag-hack. Bumukas ang vault at si Joshua ay pumasok sa loob at nakita ang isang upuan na may bata habang nanunood ito ng TV. Nagulat si Joshua na matuklasan na ang bata ay isang SIM na hindi pa nagagawa noon. Nang biglang lumitaw ang isang siyentipiko sa likod niya at binaril siya bago binuksan ang emergency exit para sa bata at sinabing hanapin ito si Nirmata. Ang bata ay lumabas sa lab at nakita ang labas ng mundo sa unang pagkakataon, ngunit nakita din ito ang maraming labanan sa field. Sinundan ito ni Joshua palabas at sinubukan na hanapin si Maya sa mga tumatakbong siyentipiko, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang natitirang bahagi ng koponan ay bumalik sa eroplano at ipinaliwanag na natalo sila sa laban at kailangan nilang umalis bago pa magpaputok ang Nomad. Gayunpaman gusto munang suriin ni Howell ang isang bagay bago umalis at sinubukan ni Bradbury na bumalik sa grupo at tumakbo ng mabilis, ngunit may tumama sa kanyang likuran at nagawa pa rin itong makabalik sa eroplano bago ito lumipad at napagtanto na may bombang nakakabit sa kanyang likuran at sumabog ito sa kalagitnaan ng ere. Bumagsak ang eroplano sa malapit bago tuluyang bombahin ng Nomad ang lugar. At kinaumagahan nagising si Joshua sa isang bangka at napansin na nakatingin ang batang robot sa kanya. Binato niya ito ng isang bato upang umalis ito, ngunit ibinalik ito ng batang babae sa kanya. Pagkatapos ay inimbestigahan ni Joshua ang paligid at nakita ang sugatan na si Shipley, kaya binuhat niya ito at dinala sa isang bakanteng bahay upang maiwasan ang mga pulis na naghahanap sa lugar. Nang bigla silang nakarinig ng isang ingay at natuklasan na sinundan sila ng bata na nanunood ng TV. Pinatay ito ni Joshua, ngunit binuksan ito ng bata sa pamamagitan lamang ng pagkumpas at napagtanto ni Joshua na siya ang super weapon. At sa mga sandaling yun tumunog ang communicator ni Joshua na may tawag mula kay Howell na nakakuha ng atensyon ng isang magsasaka na SIM sa malapit. Sinabi ni Joshua kay Howell ang tungkol sa bata at inutusan ito ng koronel na patayin siya, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang napalibutan si Howell ng mga pulis. Mabilis itong inaresto at itinapon sa isang van kasama si McBride. Samantala nag-alangan si Joshua na barilin ng isang bata at ibinaba ang kanyang baril nang mapansin nito na iginuhit nito ang tato ni Maya. Nang bigla silang nakita ng magsasaka na nangakong poprotektahan si Alfie at ang translator ni Joshua ay naibunyag ang plano ng SIM, kaya mabilis niya itong binaril at napatay ang magsasaka, ngunit nakuha ang atensyon ng mga pulis sa kanilang lokasyon. Pagkatapos ay tinanong ni Joshua si Alfie kung saan ito mahahanap si Maya at sinabi ng bata na ito ay nasa Dayandang. At sa mga sandaling yun pinalibutan ng mga pulis ang bahay at nagpaputok, kaya kinuha ni Joshua si Shipley at ang babae sa truck ng magsasaka. Nang maghagis ang pulis ng granada sa kanila, kinuha ito ng isang aso at ibinalik ito sa labas na pinasabog ang lahat ng pulis bilang resulta. Pagkatapos ay ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan upang i-activate ang truck at nagawa ng grupo na makatakas. Samantala nagtulungan si McBride at Howell para patayin ang isang sundalo at kunin ang sasakyan at ipinaikot ito upang hanapin si Joshua. Samantala itinutok ni Shipley ang isang baril kay Joshua upang dalhin ito sa ospital, ngunit pinaliwanag ni Joshua na masyado silang malayo sa base ng Amerika at dadalhin siya nito sa isang kaibigan, at sa kasamaang palad ang sugat ni Shipley ay masyadong malubha at namatay ito sa truck. At sa mga sandaling yun napansin ni Joshua ang isang sasakyan na paparating, kaya itinago nito ang robotic na ulo ng bata. At nang huminto ang truck, lumapit si Joshua sa lalaki upang humiling ng masasakyan patungo sa lungsod. At ilang sandali nakita ni McBride at Howell ang inabandonang sasakyan kasama ang katawan ni Shipley.
Ginamit ni Howell ang device para ilipat ang kamalayan ni Shipley sa isang katawan ng SIM sa loob ng 30 minuto, ngunit natarante si Shipley nang makita nito ang kanyang sariling katawan at nagawa lang nitong sabihin na dinala siya ni Joshua sa isang kaibigan bago muling namatay. At sa kinagabihan pinahinto ang sasakyan sa isang checkpoint dahil nakatanggap ang mga awtoridad ng wanted na larawan ni Joshua at Alfie. Nagtago si Joshua sa likod ng sasakyan ngunit nakita ng pulis si Alfie at inutusan itong tanggalin ang kanyang sombrero. Ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan upang magdulot ng isang blackout sa lugar at ginulo nito ang lahat sa pamamagitan ng sparks at inactivate muli ang sasakyan at kinontrol ito upang magmaneho patungo sa lungsod at tumakas sa mga pulis. Ang kanilang pagtakas ay ibinahagi sa ibang pulisya kaya nalaman din ito ni Howell at McBride. Samantala nakita ng isang opisyal ang mga katawan sa kalsada at sa ibang pagkakataon sa lungsod sinubukan ni Joshua na tanungin si Alfie kung nasaan ang Diandang ngunit hindi sumasagot si Alfie. At sa mga sandaling yun dumating ang mga pulis kaya dinala ni Joshua si Alfie sa tren upang makatakas. Nakita ni Joshua ang iba pang babae na kamukha ni Maya ngunit sila ay mga SIM lamang na suot ang kanyang donated na mukha. At sa panahon ng paglalakbay maraming tanong si Alfie kaya ipinaliwanag ni Joshua na ang mabubuting tao ay mapupunta sa langit at sa tingin nito na siya ay hindi karapat-dapat para dito. At sa tingin ni Alfie na hindi rin siya mapupunta sa langit dahil hindi naman siya isang tao. At matapos na makatulog na isip ni Joshua ang araw na ibinigay sa kanya ni Drew ang misyon na pakasalan si Maya upang makakuha ng intel binigyan din niya ito ng wedding ring na may espesyal na tracker sa loob. At sa gabi umalis ang dalawa sa tren at nakita ang kanilang wanted na poster sa buong screen ng lungsod. Habang napansin sila ng isang lalaki at tumawag ng pulis at dinala ni Joshua ang bata sa isang pabrika ng mga SIM upang makita ang kanyang kaibigan na lumalabas na si Drew. At pagkatapos ng pag-atake nagbago ang isip ni Drew at ngayon siya ay pro-AI at hiniling ni Joshua kay Drew na kunin ang lokasyon ni Maya kay Alfie ngunit labis ang pagka-encrypt sa bata. Nang magtanong si Joshua kung maaari nitong subaybayan ang singsing ni Maya binangit ni Drew na patay na siya ngunit ayaw maniwala ni Joshua. At sinabi ni Drew kay Joshua ang resulta ng kanyang inspection at si Alfie ay may kakayahang lumaki at sa ngayon ang saklaw ng kanyang kapangyarihan ay limitado ngunit mas lalakas ito at kalaunan ay makokontrol niya ang lahat ng teknolohiya ng malayuan. At sa mga puntong yun sinabi ni Alfie kay Camille na may darating upang kunin siya ngunit tinignan nito ni Camille at isa lamang itong delivery ng pagkain. At matapos nito isara ang pinto ibinunyag ng delivery boy na ito ay isa pang sundalo na sinamahan ng isang grupo ng pulis bago nito inactivate ang bomba sa loob ng pagkain na pumatay kay Camille. Pagkatapos ay pumasok ang mga pulis sa loob at sinubukan na kunin si Alfie ngunit dumating si Joshua at sinimulan silang barilin habang nanonood ng TV ang bata. Binaril ni Joshua ang mukha ng sundalo at ginamit ang armas ng mga pulis upang talunin ang natitirang SIM ngunit narinig nito ang sasakyan ng pulis na paparating at mabilis na kinuha si Alfie at si Drew upang makatakas bago pa dumating ang mga pulis. At habang hinahalughog ng SIM ang gusali na ibunyag na ang dalawang pulis ay si Howell at McBride at kinuha ni Howell ang ulo ni Camille at planong e-hack din ito. At lumipas ang ilang sandali sinubaybayan ng computer ni Drew ang singsing at nahanap ito sa lumang tirahan ni Joshua at nang makarating sa lugar mabilis na pumasok si Joshua at nakita nito ang singsing sa sahig. At habang pinapanood ang security recording sa panahon ng pag-atake dumating si Alfie upang balaan siya na paparating ang mga sundalo ngunit sinigawan nito ni Joshua. Nagsimulang umiyak si Alfie at sa wakas nakita siya ni Joshua bilang isang tao kaya niyakap niya ito at humingi ng pasensya. Nang biglang dumating si Drew upang balaan sila sa pag-atake ngunit tinamaan ito at bago mamatay ibinunyag nito kay Joshua na si Maya ay sinirmata kaya naman umatake sila 5 taon ang nakalipas. Hindi nila hinayaang sabihin kay Joshua dahil sa pagmamahal nito sa kanya habang sinubukan ni Joshua tumakas kasama si Alfie ngunit mabilis silang napalibutan ng mga SIM na pinamumunuan ni Heron at si Joshua ay pinatulog. At sa gabing yun napanaginipan ni Joshua kung saan ito nakilala si Maya sa isang bar at ang mga kwento na ibinahagi nito. Itinuro sa kanya ng kanyang ama ang lahat tungkol sa mga AI ngunit kailangan niyang tumakas pagkatapos magsimula ang digmaan kaya siya ay pinalaki ng mga SIM na nagmahal sa kanya tulad ng pagmamahal ng isang tao. At sa sumunod na umaga nagising si Joshua sa isang selda sa loob ng isang barko at dumating si Heron upang makita siya at pinaliwanag ang ilang mga bagay.
Ang ama ni Maya ay ang orihinal na nirmata, ngunit pagkamatay nito siya ay naging bago at nilikha si Alfie upang pigilan ang Nomad. Ang nuclear na sumabog sa LA ay sanhi ng error sa programming mula sa mga tao at sinisisi nila ang mga makina sa pagkakamali. At kung manalo ang Sim sa digmaan, wala silang planong gumawa ng anumang bagay sa kanlurang mundo at gusto lamang nilang mamuhay ng mapayapa. Ginagamit ng hukbo ang kagustuhan ni Joshua na makita si Maya upang gabayan sila patungo sa kanila at isinasaalang-alang ni Heron na patayin si Joshua, ngunit naantala sila ng isang ingay mula sa labas. At pinasabog ng Nomad ang kanilang base at kinumbinsi ni Joshua si Alfie na tulungan siyang makatakas at tumalon ito sa dagat, at sa mga oras na tingin nilang patay na si Joshua, nagpatuloy ang grupo at hindi alam na nagtatago si Joshua sa ilalim. At nang marating nila ang lungsod palihim na pumasok si Joshua at pinanunod ang mga tao at mga Sim na namumuhay ng magkakasundo. At sinabi ng isang Sim na guro sa mga bata ang tungkol sa mapayapang pamumuhay. At sa kinagabihan naghintay si Joshua na makatulog si Heron at pinindot ang isang buton sa kanyang ulo upang ilagay ito sa standby mode. Sinubukan ni Joshua na tumakas kasama si Alfie sa isang bangka, ngunit sa sandaling yun isang alarma ang nag-anunsyo sa pagdating ng mga Amerikano. Nagsimulang sirain ng malalaking tangke ang mga gusali at nagpaputok ng mga missile, at matapos na makita ito iniwan ni Alfie si Joshua dahil gusto nitong tulungan ang kanyang mga tao. Ang kamatayan at pagwasak ay bumalot sa buong lugar kung saan nawala ang maraming sundalo. Nagpadala si Howell ng isang maliit na robot sa tulay at ang robot ay sumabog na pumatay sa mas marami pang sundalo. Pagkatapos nagpadala si Howell ng pangalawang bomba, ngunit ang isang ito ay pinigilan ni Alfie na pinahinto ito gamit ang kanyang kapangyarihan. At sa kasamaang palad lumitaw si McBride at binaril si Alfie, kaya tumalon ang galit na Joshua upang tapusin siya. At dahil walang malay si Alfie, muling na-activate ang bomba, kaya tumakbo si Joshua kasama ang bata bago pa tuluyang masira ang tulay. Pumayag si Heron na dalhin si Joshua upang makita si Nirmata at ayusin si Alfie habang ang iba ay patuloy sa pakikipaglaban. At hindi kalayuan sa lugar muling binuo ni Howell si Camille upang kumuha ng ilang impormasyon at pagkatapos ay pinatay niya ito ulit. At sa panahon ng paglalakbay isiniwalat ni Heron na natapos ni Maya si Alfie ilang araw bago ang pag-atake at inaskan ang sarili niyang embryo upang mabuo ito, at ibig sabihin si Alfie ay kopya ng namatay na sanggol ni Joshua. At kalaunan dinala si Alfie ng ilang monghe sa isang espesyal na templo at tinanong ni Joshua kung ang lugar na ito ay ang Dayan Dam. Ipinaliwanag ng monghe na ang ibig sabihin ng salita ay langit at ibig sabihin ay patay na si Maya. Isang nabigong Joshua ang pumasok sa templo at nakita ang naka-recover na Alfie na nagpapahinga sa tabi ng katawan ni Maya na nakakonekta sa isang makina. Ipinaliwanag din ng isa pang monghe na si Maya nasa ganoong kondisyon sa loob ng 5 taon, ngunit hindi na talaga siya buhay at pinapanatili na lang ng makina na gumagana ang kanyang katawan. Hindi pinapayagang saktan ng mga Sim si Nirmata, kaya nakay Joshua na kung balak niya itong idiskonekta. At habang umiiyak humingi ng paumanhin si Joshua sa lahat at pinatay nito ang makina, at sa mga sandaling yun dumating ang mga Amerikano at sinimulang patayin ang lahat ng Sim sa lugar. Pumasok si Howell sa templo at habang nakatutok ang baril kay Joshua sinimulan nitong i-download ang kamalayan ni Maya sa isang chip. Dumating din si Heron at binaril si Howell dahilan upang barilin din siya ng 2 sundalo sa kanyang likuran. Lumapit si Howell upang tignan siya, ngunit lumalabas na mayroon siyang bomba sa kanyang likuran na inactivate ni Alfie upang patayin siya at ang 2 pang sundalo. Pagkatapos ay tumayo si Heron at sinabihan si Joshua na sirain ang Nomad, kaya umalis si Joshua kasama si Alfie dala ang chip ni Maya. At sa kasamaang palad sila ay mabilis na tagpuan ng mga Amerikano at pinaghiwalay sila bago tuluyang kinuha habang pinasabog ng Nomad ang lugar. At sa base sinabi ni Andros kay Joshua na patayin si Alfie dahil wala silang makuhang anumang impormasyon sa kanya. Lumapit si Joshua at bumulong kay Alfie dahilan upang mawalan ito ng malay, at nang makita na bumaba ang kanyang vital ipinagpalagay ni Andros na patay na ito. At pagkatapos dinala ni Joshua si Alfie sa incinerator, ngunit habang papunta sa lugar lumalabas na ayos lang si Alfie dahil hiniling ni Joshua na mag-standby mode ito. Ginamit ng batang babae ang kanyang kapangyarihan para bumangga ang mga sasakyan at nagbigay kay Joshua ng oras upang ilabas ang bata at tumakas. Tumakbo ang 2 sa spaceport kung saan ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan upang makadaan sila ng boarding machine.
At habang tumatakas sakay ng eroplano nagpadala si Andros ng utos sa piloto na bumalik sila gayunpaman ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan at ginabayan ng eroplano patungo sa Nomad. At matapos na makalabas ang mga sibilyan sa eroplano pumasok ang mga gwardya sa loob ngunit binuksan ni Joshua ang pinto na lumikha ng isang vacuum dahilan upang lumipad lahat ng gwardya sa kalangitan. At pagkatapos naghanda si Joshua ng isang pampasabog kaya tumugon si Andro sa pamamagitan ng paghahanda ng isang malaking pag-atake sa lahat ng base ng mga SIM. At nang makita ni Joshua ang missile binigay nito ang chip kay Alfie at sinabi na ihinto nito ang pag-atake habang ilalagay niya ang mga pampasabog. Tumakbo si Alfie ng ilang koridor hanggang sa marating niya ang tamang kwarto at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang missile sa tamang oras. Habang inilagay ni Joshua ang bomba nasa sabog sa loob ng 10 minuto nagsimulang tumakbo si Alfie pabalik, ngunit napunta siya sa maling koridor at nakahanap ng silid ng puno ng natutulog na SIM kasama na ang isa na kamukha ni Maya. Mabilis niya itong kinuha at inilagay ang chip ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito gumana. At sa mga sandaling yun ilang missile ang nagawang bumagsak at sinira ang ilang nayon ng robot. At habang ang suit ni Joshua ay nauubusan ng hangin dumating si Alfie at dinala siya sa silid na mayroon hangin habang hinahanda nito ang escape pod. Isang galit na Andro ang nilabas ang kanyang huling sandata na tila isang higanteng octopus na kumuha kay Alfie. Mabilis na sinira ni Joshua ang escape pod at pinutol ng pinto ang galamay ng robot na nagpalaya kay Alfie. At habang naghahanda si Andro ng isa pang malaking pag-atake nahuli ng robot si Joshua ngunit ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan at nagawang iligtas si Joshua bago pa ito mahulog. Nasira ang pinto ng pod sa panahon ng pag-atake kaya habang nagpupumiglas ang dalawa tuluyang sumabog ang bomba at habang nagsimulang sumabog ang Nomad at ang pag-atake ay nakansela at nahulog ang missile nang hindi sumasabog. At dahil wala ng oras sinabi ni Joshua kay Alfie na magkikita sila sa langit bago pinakawalan ang pod at pagkatapos ay umalis si Joshua ng silid upang hintayin ang katapusan at nakita na gumagana ang SIM ni Maya. Mabilis na nagyakapan ang dalawa at nagsalubong ng isang halik bago pinatay silang dalawa ng pagsabog. At ang pod ni Alfie ay ligtas na nakabalik sa Earth at sumali sa pagdiriwang ng mga SIM na sa wakas ay malaya na. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.